Pag-usapan naman natin sa video na ito guys, no, kung bakit nga ba hindi tayo dapat magsampay ng mga damit natin sa labas ng bahay sa gabi, di ba? Bakit nga ba delikado? Lalo na yung oras ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga, no? Kasi alam naman natin na sa panahon natin ngayon, madami na ang naiingganyo na mag-aral nitong witchcraft, no? O kung ikaw, targeted ka ng mga witch na ito, hindi na nila kailangan ng presensya mo physically. Yung damit mo lang ay pwede na nilang gawing access point yan para maisagawa nila kung ano man yung assignment nila sa buhay mo, no? Na wala tayong kaalam-alam, na pati pala yung damit natin pwede palang gawing access point ng mga witch para kung ano man yung binabalak nilang gawin sa atin ay maisakatuparan nila, no? So, ganito ang gagawin nila. Halimbawa, no, ikaw nga targeted ka ng witch na ito. Tapos, dumating sila sa bahay mo para atakihin ka. Pero nakita nila sa labas ng bahay mo, may mga damit kang nakasampay, ay hindi na yan papasok sa loob ng tahanan mo. Eh, yung damit mo ang gagamitin nila, no? At saka halimbawa, may bakod yung bahay mo, hindi na nila kailangan pumasok sa loob ng bakod. Ang gagawin lang nila, tititigan lang nila yung damit mo habang nagbibigkas sila ng incantations. Yung incantations na yan ay mga sumpa na mga salita yan, no? Kung ano man yung incantations na ginamit nila o binigkas nila dun sa damit mo, yun ang mangyayari sa buhay mo, di ba? Wala tayong kaalam-alam na pwede palang gawin yung gano'n, no? Bakit nga ba pwedeng gawing access yung mga damit natin? Kasi yung mga damit natin ay nagkikerry ng spiritual residue natin. Ibig sabihin, kahit yung mga damit na yan, nalabhan pa yan, nasabon mo yan, kahit na lagyan mo pa ng fabric conditioner yan, nabanlawan mo, may latak pa rin yan. Kumbaga, may nalalabi pa rin yan ng emotional energy mo, may nalalabi pa rin na amoy mo, na pawis mo, kasi ang damit na yan, naka-absorb na yan ng pawis mo, naka-absorb yan ng amoy mo, lalo na kung yan ay paulit-ulit mo nang sinuot yan, di ba? Kaya hindi pa rin nawawala yung amoy mo dyan, yung pawis mo nandyan, nakadikit na sa damit na yan, di ba? Kaya nga, pwede siyang gawing access point, di ba? Kasi nagkikerry ng spiritual residue, no? Kaya dapat alam natin ito, no? At saka bakit nga ba delikado magsampay sa gabi? Kasi no, alam naman natin na ang mga spiritual traffickers ay sa gabi sila gumagalaw. Ang mga monitoring spirit ay active sila sa gabi. Ang mga witches ay sa gabi binibigay ang assignment nila para sa mga target nila, no? Kasi nga sa gabi nga nangyayari yung mga events nila, sa gabi nga nangyayari yung mga gathering nila, yung mga meeting nila sa gabi, kaya ang assignment din sa kanila sa gabi ibinibigay sa kanila. So gumagala sila sa gabi, 'di ba? Kaya nga pinaalala sa atin sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in your faith, because you know that the family of believers throughout this world is undergoing the same kinds of suffering. Kaya nga pinag-iingat tayo. Sinabihan tayo maging alerto tayo kasi yung mga kaaway natin, si Satan, yung mga agent niya, gumagala. Diba? Gumagala sila, naghahanap ng pwedeng biktimahin, kaya dapat maging alerto tayo. Maging maingat tayo dito sa tactics ng mga kaaway natin na ito, no? Na sinong mag-aakala na pati pala yung damit natin pwede palang gawing access point para may sakatuparan ng mga witch na ito yung binabalak nila sa atin, ng mga target nila, no? Ng mga biktima nila, no? So, paano nga ba gumagana yung spiritual attack nila gamit yung damit natin, no? O, ang gagawin nila, halimbawa, may sampay ka dyan sa labas ng bahay mo. Hindi na nila kailangang hawakan yung damit mo, hindi na nila kailangang nakawin yung damit mo, tititigan lang nila yung damit mo, tapos magbibigkas sila ng mga incantations, yung mga salita na mga sumpa, kung ano yung sinabi nila doon sa incantations na binanggit nila habang nakatitig sa damit mo, ayun ang mangyayari sa iyo, no? Lalong-lalo na yung mga underwear natin, yung mga damit natin na pantulog, yung mga uniform natin sa trabaho, mga school uniform ng anak natin or uniform natin sa prayer, di ba? Prayer uniform natin, uniform sa simbahan, or kung anumang uniform yan, no, na ginagamit natin sa trabaho, ay pakaiwasan natin, ingatan natin yan, na huwag nating maisampay sa labas sa oras ng gabi. Kasi delikado kapag yan ang inatake ng mga witch, no? Halimbawa, yung uniform ng anak mo, yan ang ginamit nila, inatake nila, no? Ang magiging resulta, ang anak mo mag-uumpisa ng umihi sa higaan. Kung dati-rati naman, hindi na umiihi ang anak mo dahil malaki na, mag-umpisa siyang umihi na naman sa higaan.
Tapos, mag-uumpisa siyang makaramdam ng sobrang takot, di ba? Yung takot na takot siya. Tapos, hindi siya makakonsentrate sa school. Mawawala siya sa focus doon sa pag-aaral niya. Kaya masisira ang pag-aaral ng anak mo kapag ganito. Tapos, yung anak mo, ayaw nang matulog sa kwarto kasi nga takot. Dahil nga under spiritual attack yung uniform niya, yung damit niya. Tapos, ikaw naman na nanay ka, wala kang kaalam-alam kung anong nangyayari sa anak mo. Tapos, halimbawa naman ang mga witch na ito ay gusto nilang sirain ang buhay may asawa mo. Gusto nilang sirain kayong mag-asawa. Ang gagawin ng witch na ito, tatargetin lang niya yung damit na pantulog ng babae. Magcha-chant lang siya ng incantations doon. Tapos, ang mangyayari, ang magiging resulta, yung babae, mag-umpisa na siyang managinip ng mga sexual na panaginip. Nakikipag-sex siya sa panaginip sa mga strangers. Tapos, mag-umpisa na siyang maging magalitin sa asawa niya. Yung reaction niya sa asawa niya ay magiging magagalitin na siya. Lagi na silang nag-argue ng mag-asawa. Tapos, nagbibintangan na sila. Inaakusahan na nila ang bawat isa na nag-cheat. Wala nang tiwala sa isa't isa. Ganun ang mangyayari sa inyo, no? Hanggang sa masira na yung pagsasama ninyo. Masira na yung pamilya ninyo hanggang hahantong na ng paghihiwalay. Dahil lang sa simpleng pagsampay ninyo ng damit ninyo sa labas ng bahay na wala kayong kaalam-alam, pwede palang magiging access point ng mga witch na ito, no? Or halimbawa naman, ikaw, babae ka, nakatakda ka na sanang ikasal, ay gusto ng witch ay hindi matuloy yung kasal mo. Kailangan lang ng witch na yan, yung underwear mo, or di kaya yung damit pantulog mo, or di kaya yung gown mo mismo na pangkasal. Halimbawa, nilabhan mo, sinampay mo muna doon sa labas, tas nakalimutan mong ipasok. So, kapag nag-chant ng incantations ang witch dyan, ay madidelay yung kasal mo. Ang worst pa ay masira talaga yung kasal mo, hindi matuloy, no? At saka, sa pamamagitan ng ganong atake, ayan ay magkukos ng ulit-ulit na break up, diba? Halimbawa, ikaw ay may karelasyon ka, maghihiwalay kayo ng karelasyon mo. Tapos, kapag paulit-ulit na naginamitan ng incantations, yung mga damit mo, ay, maaring hindi ka na makapag-asawa. Halimbawa, yung boyfriend mo, ay magpo-propose na sana sa'yo, nagbabalak ng mag-propose, ay hindi matutuloy yung proposal kasi yung mga serious proposal sa buhay mo papatayin ng ganitong atake, no? So ngayon, ang mangyayari sa'yo, tatanda ka na lang, manatili kang single, hindi ka na makapag-asawa, di ba? Kaya delikado, napabayaan natin itong ganitong atake, di ba? Kasi manatili kang single, hindi ka na makapag-asawa, kawawa ka naman, pagdating ng araw, tumanda ka na, wala ka na kasama sa buhay, di ba? Pag wala kang asawa, wala kang pamilya, paano na lang pagtanda mo? Sinong titingin sa'yo? Sinong mag-aalaga sa'yo, di ba? Or halimbawa naman, ang gusto ng witch ay i-change yung identity mo sa identity nila, di ba? Kasi may ganun silang ritual, exchange of identity, ang tawag nila, no? Gamitin lang nila yung damit mo, riritualan nila yung damit mo. Ito yung pinaka-powerful, pinaka-forbidden na action na ginagawa ng mga witch na ito, no? Ang gagawin nila, simple lang. Kapag sinuot nila yung gamit mo, ano man yung mga opportunity na para sa'yo, kung ano man yung mga favor na para sa'yo, ay pwede silang lumakad doon. Sila ang makaka-obtain nun. Kumbaga, kung ano man yung dapat na para sa'yo, halimbawa, blessings na para sa'yo, opportunity na para sa'yo, favor na para sa'yo, mapupunta sa kanila. Diba? Ganon ka-alupit itong exchange of identity, no? Sila yung magtatamasa kung ano man yung nararapat na para sa'yo, di ba? Sa kanila mapunta. Ang gagawin nila para maisakatuparan nila itong ritual na ito, pwede nilang kuliktahin yung underwear mo, damit na pantulog mo, yung mga inner vest mo, pwede nilang kuliktahin yan, no? Spiritually, di kuha na nila ito. Ilalagay nila ito sa batya sa hating gabi, tapos ay isa sa grupo ng mga witch na ito, isusuot nila itong damit mo na na-obtain nila spiritually. Tapos, magcha-chant sila ng incantation. So ngayon, kapag naisagawa na nila, na-transfer na yung energy ng may-ari ng damit na ito sa energy ng witch, ay wagi na sila, no? Kumbaga, kung ano man yung para sa'yo, kung ano man yung destiny mo, ano man yung destiny na dapat na para sa'yo, sa kanila na mapunta. Sila na yung lalakad doon sa destiny na yun, kung ano man yung mga opportunities na para sa iyo, yung blessings na para sa iyo, yung mga favor na para sa iyo, ay makukuha nitong witch na ito dahil nga na-transfer yung energy mo na taglay nung damit na inobtain nila, ay maisakatuparan nila yung masamang binabalak nila sa iyo, no?
Tapos ay ang mangyayari sa iyo kapag nasagawa na nila yung ritual na ito, yung breakthrough na para sa iyo ay mailipat sa kanila. Magkaroon ka ng kalituhan sa mga relationship mo. Tapos yung favor mo, manakaw sa iyo yung favor mo. Mawawalan ka na pati ng peace of mind, napunta na, na-transfer na doon lahat sa witch na nagsagawa ng ritual doon sa damit mo. Magiging resulta noon kapag ang witch ay siya na yung nagsusuot ng spiritual imprint mo, yung blessings na para sa iyo ay ma-redirect na doon sa witch na yun. Kumbaga, mailipat sa kanya, ay magkaroon ka ng kalituhan sa relationship mo, no? At saka yung mga favor na dapat para sa iyo ay manakaw na sa iyo, malipat na doon sa witch na yun na nagsusuot ng spiritual imprint mo. At saka pati yung kapayapaan mo, manakaw din sa iyo, no? Yung peace of mind mo, pati yun manakaw din sa iyo. Or halimbawa, ikaw ay nakatakda na mag-abroad sana, paalis ka na sana, pero kapag ang witch na ito, suot-suot niya yung spiritual imprint mo, hindi ka na matuloy sa pag-a-abroad mo. Maaari na yung visa mo, madidinay na lang bigla. Tapos halimbawa, yung mga sponsor mo, bigla na lang sila mag-back out, mag-withdraw sila, no? Dahil nga doon sa atake sa iyo, gamit yung damit mo. Ang mangyayari sa iyo, ma-depress ka kasi hindi ka nakaalis. Tapos, ngayon, yung witch na yun na nagsusuot ng spiritual imprint mo, siya ang aalis on your behalf, di ba? Sa halip na ikaw yung aalis, yung witch ang nakaalis kasi nga inagaw sa iyo kung ano man yung meron ka, di ba? Tinransfer nila. Ito yung tinatawag na exchange of identity. Pinagpalit na yung identity ninyo. Kaya yung lahat na para sa iyo, yung blessings at breakthrough na para sa iyo napunta sa witch, yung mga favor mo napunta sa witch, di ba? Ganon ang mangyayari, pati peace of mind mo mawawala sa iyo, di ba? Kaya delikado kapag tayo ay under ng ganitong atake, ganitong spiritual attack. Tapos pangalawa naman, paano nga ba ginagamit ng mga witch yung damit ng mga anak ninyo para atakihin yung mga anak ninyo, no? Halimbawa na school uniform ng anak ninyo, ito yung tinarget ng witch na ito, no? Ang magiging resulta kapag yung damit ng anak ninyo ay under attack ng mga witch na yan, yung anak ninyo ay may mag-umpisa na siyang mag-fail sa school, di ba? Kung dati mataas ang grades niya, ay mag-umpisa ng bumaba yung mga grades niya. At saka, mag-umpisa na yung anak ninyo na iihi sa higaan, di ba? Kasi nga dahil nga doon sa spiritual manipulation attack na yun, di ba? Mamanipulahin ng witch na ito, pati yung pag-ihi ng anak ninyo ay mamanipulahin nila, makakaihi sa higaan yung anak ninyo. Tapos, ay maaaring titigil sila sa pagsasalita, di ba? Mawalan sila ng gana, no? Parang yung dating anak ninyo na mga hyper ay parang wala nang energy, di ba? Mawalan na ng gana, maaring tuwing gabi bigla na lang iiyak yung anak ninyo nang wala namang dahilan. Bigla na lang sisigaw sa gabi kasi nakakakita sila ng mga shadows or mga anino. Tapos, spiritually, yung mga destiny ng anak ninyo, kung ano man yung nakadestin dapat sa anak ninyo ay pinakialaman na ng mga witch na ito, binago na nila kung ano ang magiging destiny ng anak ninyo. Kaya delikado, no? Kaya wag nating pabayaan yung mga school uniform ng anak natin na pinapabayaan lang natin sa labas ng bahay dahil kapag yan pinakialaman ng mga witch, ay hindi talaga makakamta ng anak ninyo kung ano man yung mga nakadestin para sa kanila, no? Kung ano man yung kapalaran sana na nakalaan para sa kanila. Pangatlo naman, paano nga ba ginagamit ng witch yung mga damit natin para mag-create ng madness, para magiging irritable tayo, para magiging mainisin tayo, no? Ang gagawin nila, magpipid sila doon sa damit mo, kumbaga spiritual feeding, mag-chant sila ng incantations, may mga may mga sangkap silang, may mga sangkap silang ginagamit, kung anong mga sangkap yung ginagamit nila doon sa incantations para unti-unti ay sirain yung, sirain yung karakter mo, sirain yung pag-uugali mo, ganun ang gagawin nila sa iyo, no? Tapos ibabalik nila yung damit mo na yon spiritually, ibabalik nila yung damit mo na yon spiritually. Ang magiging effect nun, ang magiging effect sa iyo, mag-uumpisa ka nang makakarinig ng mga boses, tapos ang gagawin mo, aakusahan mo ngayon yung mga kapitbahay mo kasi ikaw ba naman nakakarinig ka na lang bigla ng boses. Kung sinong pagbintangan mo, yung halimbawa wala kang kasama, nakakarinig ka ng mga boses, di ba? Kung ano-ano sinabi sa iyo. Tapos ang pagbibintangan mo, yung mga kapitbahay, madalas ako makarinig ng mga boses sa labas, no, kung ano-anong boses, pero alam ko na alikha ng mga kaaway
Kasi nga nakasaad yan sa Bible na hindi naman tao ang kaaway natin. Kung hindi, kung ano ang nasa likod nila, yung mga spiritual forces of evil, di ba? Yun ang kaaway natin, hindi yung mga tao mismo. Kumbaga, yung mga tao na yan, yung kapitbahay natin, ginamit lang ng mga evil forces yan para gamitin nila para sa atin, di ba? Pero hindi talaga yan ang kaaway natin. Ang mangyayari sa iyo, parang maging aggressive ka, no? Sa lahat ng mga ginagawa mo, maging aggressive ka, mapagkamalan ka pa ng pamilya mo na parang nababaliw ka na. Ganun ang mangyayari talaga sa iyo. Parang maakusahan ka na nila na nabaliw ka na kasi nga, yun nga ang intensyon ng mga witch na ito sa pagsagawa nila ng ritual na to, di ba? Ganun ang mangyayari sa iyo kapag hindi ka maingat, mga damit mo hinahayaan mo lang sa labas ng bahay, may experience mo talaga lahat itong mga sinasabi ko. Kaya nga, dapat ay maingat tayo. Ang gagawin natin, huwag iwasan natin na huwag magsampay ng damit natin sa labas, no? Kasi nga, pinaalala yan sa atin sa Bible, di ba? Sabi sa Matthew chapter 13 verse 25, "But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away." Di ba? Ang nakalagay dito, habang tayo ay natutulog daw, yung kaaway natin dumarating sila para maghasik ng damo pagkatapos ay umalis, di ba? Parang din hinahalin tulad sa sitwasyon na ito na habang tayo natutulog, dumarating yung mga witch para mag-chant ng incantation sa mga damit natin na nakasampay sa labas ng bahay para nakawin or sirain yung destiny natin, nakawin sa atin yung mga opportunities, mga blessings or favor natin, pati yung destiny ng anak natin sirain, marriage blessings natin ay gustong nakawin, gustong agawin sa atin, no? Kaya dapat maging maingat tayo dito, no? Ang maganda nating gawin, pwede tayong magsampay sa labas ng bahay natin, basta ang bahay natin ay may separate na no? Halimbawa may gate siya, may separate na bakod, pero kapag nasa compound ka, ang bakod ninyo ay dikit-dikit, di ba? Ang daming nakatira doon sa compound na yun, hindi mo alam yung kapitbahay mo, mga nag-aaral ng witchcraft, ay huwag ka na lang magsampay doon sa mga bakod-bakod, no? Kumbaga, kung may dryer ka, patuyuin mo sa dryer yung damit mo, isampay mo na sa loob ng bahay mo para sa safety ng mga damit mo. Or di kaya, kung meron ka namang sariling bakod, isampay mo sa labas ng bahay mo sa araw, pero pagdating ng gabi, siguraduhin mo na nailigpit mo siya, di ba? Kasi nga, kahit na may bakod kang sarili, may gate ka pang sarili, ang witch na yan, hindi na nila kailangang hawakan yung damit mo. Mag-chant na lang sila ng incantations habang nakatitik sa damit mo, ay tatalab pa rin doon yung incantations na binanggit nila. Kaya dapat ito ay pakaiwasan natin. Sa situation ko naman, ako ay nagsasampay ng damit sa labas. No, kahit gabi nagsasampay ako. Pero, pinipray over ko muna yung damit ko, no, for protection. Lagi kong sinasabi, I cover these garments of mine, or I cover these clothes of mine with the blood of Jesus. Let no weapon form against these clothes shall prosper, and every tongue which rises against these clothes is condemned. Ganyan ako. Pagkatapos naman, kapag tinanggal ko na sa sampayan, pinagpipray ko ulit. At sinasabi ko, I cleanse, I wash these clothes with the blood of Jesus, and I cancel every evil assignment of the enemy against these clothes. Every power working against these clothes, I command their power to be null and void, ineffective, and has no effect against these clothes. Ganito, ganyan ang mga sinasabi ko. Tapos in Jesus name, ganyan. Kahit bago yan, di ba, halimbawa, bumili kayo ng mga bagong damit, hindi niyo alam yung mga binilhan ninyo ay mga nag-aaral ng witchcraft. Huwag ninyong susuotin yan hanggat hindi nyo pa na-pray over yan, hanggat hindi pa protected ang damit na yan, kahit nilabhan nyo pa yan, ay huwag nyo munang susuotin. Kailangan nyo munang ipag-pray yan, kasi kapag yan contaminated yan, spiritually contaminated yan, makaka-apekto yan sa inyo, makaka-apekto yan sa destiny ninyo, makaka-apekto sa pamumuhay ninyo, di ba? Dapat talaga lagi nating proteksyonan yung mga suot natin para yung spiritual contamination ay ma-remove. Kailangan nating ipagdasal kasi ang incantations na yan ay sinasabi nila yan, salita lang yan. Kaya dapat ay ang panlaban din natin ay prayer, no? Salita din. Dapat ay yung mga salita din ng Diyos o yung prayer, no? Salita din ang panglaban natin para mawala ng bisa ang incantations na binigkas nila diyan sa mga damit na yan, no? So, hindi basta-basta ang sampay-sampay na lang ng damit na kung saan-saan at kung hanggat magdamag, no, pwedeng magsampay, hindi basta-basta dahil nga sa panahon natin ngayon, iba na ang panahon natin, marami na ang nag-aaral ng witchcraft, kaya dapat talaga ingatan natin yung mga damit na
isinusuot natin araw-araw, dumadapo sa katawan natin. Kasi hindi natin alam, nagkikiri pala ng spiritual attack yung mga damit natin na magiging dahilan para tayo ay mapahamak, para yung destiny natin ay mapahamak, para yung buhay natin ay mapahamak. Kapag tayo pa naman ay hindi natin natumbok kung ano yung dahilan kung bakit nakakaranas tayo, naranasan natin yung mga hindi magandang naranasan natin, ay hindi natin ma-deliver yung sarili natin. Halimbawa, nag-pray ka ng mga deliverance prayer, nag-fasting ka, pero hindi mo natumbok kung ano ang dahilan, ay mahirapan kang i-deliver yung sarili mo. Kaya kailangan maging specific ka sa pag-pray. Halimbawa, nalaman mo na yung gamit pala yung naging dahilan, maging specific ka sa prayer mo para ma-deliver mo yung sarili mo, no? So, yun na naman yung aking may share sa inyo sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.